Yun mga kamaster, para sa mga nagtatanong sa atin no, kung paano tayo mag-IR no, or insulation resistant test no. So ganito lang po yun mga kamaster no. Pasensya na po, maingay yung equipment doon sa likod no. Pero sige lang, tuloy pa rin tayo no. So bali yung gamit natin dito na IR is Sanwa yung brand no. So bali digital ito, hindi yung katulad ng pinakita ko sa inyo na analog. So bali yung unang gagawin natin is iset muna natin dito sa 1000 volts no. So yan. Tapos is ito yung ating line 1, ito yung line 2, line 3. So bali yung una natin gagawin is magte-test tayo sa line to line kung pasado ba yung kable. Bali ito pala yung main feeder natin sa motor no. So bali ito yung i-test natin kung okay pa yung kable. So ganito lang yan. Lagay natin yung isang test probe dito, tapos line 1, line 2, tapos test natin. Yung oil is ibig sabihin yan is open line. So diyan natin makikita yung reading natin kung pasado pa ba yung ating kable. So yan, test natin line 1, line 2. So yan 2000. So napakalaki po yan no. So ibig sabihin is good yung ating kable. So line 1, line 2. Tapos proceed naman tayo dito sa line 1, line 3. Ganun pa rin, short muna natin. Yan, tapos dito tayo sa line 1, line 3. So yun, napakalaki pa rin ang reading. Nasa 29. Again, short natin. Check muna natin na lipat naman tayo dito sa line 2 at saka line 3. Yan yung una nating gagawin pag nagtitest tayo ng kable. So yan, pasado pa rin no, nasa 170 no, dahil yung minimum namin dito is nasa 100 ohms no. So bali, laki na yan, malaki na yan. So pagkatapos ng line to line test natin is dito naman po tayo sa line to ground. So bali ito yung ground natin. So unang gagawin natin is ilalagay natin to ground dito. Tapos yung line dito. Okay, muna natin. Yan, tapos dito naman tayo sa line to ground, line 1 to ground. Yan, to 630. Ang ating line 2 naman is 2,400. So ibig sabihin is good na good po yan no. Tapos dito na po tayo sa line 3. So yan, so ibig sabihin yung kable natin is pasado no. So walang problema, so goods. Kuha na.